create kayo ng ano ha, ng mag-subscribe kayo ng free account ng Pro trial. Okay? Pag wala pa, please do so. Otherwise, hindi nyo magagamit yung mga kailangan gamitin natin. For example, ayan o, click nyo lang yung start trial with 0 KD. Tatanungin naman kayo ng ano, at make sure na Canva Pro yung pipiliin nyo kasi may ibang student pinipili nila yung business. Mas mahal yan. Okay? So, click first on Canva Pro bago kayo mag-click ng try it for free for 30 days. Okay? I hope that's clear. Okay, first thing we'll do is pag binuksan nyo ang Canva is makikita nyo itong interface. Tapos tatanungin kayo ng mga gagawin ninyo kasi marami kayong pwedeng gawin dito, no? So I think you already have at least tried to use that nung nasa digital marketing tayo, no? So hindi naman na kayo zero dyan, lalo na sa paggawa ng resume ninyo, ng portfolio. Okay, so what we're going to do here is the first thing we're going to do is to edit photos. So click on create. Tapos, mag-upload tayo ng picture. Click on photo editor. And then upload. Tapos, syempre, mag-upload tayo ng picture. It will appear naman doon sa ating template. Then, you can do some cropping, adjusting, and dami dyan. So, dito rin sa Magic Studio, marami kayong pwedeng gawin dyan. So, if you haven't tried that, so hindi naman ito mag-work pag wala kayong trial ng Pro or wala kayong Pro account. So, i-try nyong tawag dito, i-maneuver yung mga options dyan. Okay, anyway, there's something wrong with our license sa ating Zoom. So, kahit nakaka-record ako, it will still last for only 40 minutes, guys, itong aking meeting. So, kindly just go back to the meeting once the meeting is ended, ha? Okay, so after choosing your type of crop that you want to apply, click nyo lang yung done. Okay, so syempre, hindi nyo man ito masasaulang at di nyo gagawin, no? Okay, then you can also use some auto adjustment there. Click nyo lang yung auto adjust. You can check the temperature and the limit. Okay, you can check the tint, the light, etc. Maraming options. Ang isang very helpful na option for Canva is actually yung pagtanggal ng background. Importante. Madali lang at sobrang dali lang. So, isang click lang yan actually pag meron kayong Pro account. You can always click on your picture tapos click nyo lang yung BG remover or your background remover. At syempre, sa kahit anong platform, meron talaga mga filter. Okay? So, kung click nyo yung picture, may lalabas naman dun sa taas niya na BG remover. So, click nyo lang yung BG remover, automatic na matatanggal yung background sa likod. Although you can do this in MS PowerPoint, no? Pwede rin sa Word, pwede yan. But here, perfect siya pag natanggal na yung background. So, it's always good if you have the Pro account. Basic principles lang guys sa Canva and sa designing to help you out with your designs. So, check ninyo yung balance. Ibig sabihin, kung masyadong heavy yung design nyo sa baba, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi pag nag-OJT na kayo, gagawa kayo ng mga post ninyo using Canva. And you have to at least know how to create balance. So pag nagdi-design na kayo ng mga halimbawa post for social media, check nyo naman kung balance. Ibig sabihin, kung masyadong maraming design sa kanan, dapat mabigat din yung picture nyo sa left side. Okay? There should be a balance. So from this example here, makikita nyo, sa gitna may orange, tapos sa both ends may green na nakabalance siya. So kahit medyo light doon sa taas at dark dito sa baba, nababalance siya dahil yung itsura ng leaf ay nakapataas siyang ganyan. So parang hinihila pababa. So kahit bright doon sa taas, medyo nahihila sa baba. Hierarchy naman is yung mga color combinations, organizing yung visual elements para ma-check yung viewer attention. So lahat naman ng ginagawa natin, especially in digital marketing, is to catch attention. So we should actually know these things, be very, very particular with these things. Yung balance, hierarchy, at saka contrast. Okay? Balance, hierarchy, at saka contrast. So makikita nyo yung contrast ng colors ha. For example, black and white, magandang contrast. Okay? O kaya naman pink and yellow, mga ganon. No? So dapat you should use colors that are having a good contrast na both
both colors would outstand kahit nagko-contrast sila. So, ang suggestion ko sa inyo is use templates so you can already have contrast and good combination of colors. Mas maigi na gagamit kayo ng templates which are readily available naman dito sa Canva. Okay? Right, so etong picture namin na to, tinanggalan ko lang to ng background using Canva. But it's always good to know some more editing tools at hindi ito mangyayari if you don't do it. So you really have to do it on your own. Okay, so marami akong mga choice of palette sa akin. Ang taste ko kasi is more on tawag dito, gantong kulay. Okay? Pastel. So, nasa sa inyo yan. Hindi ko lang pwedeng idikta kung anong gusto nyo kasi it's more on preference pagdating sa design. Okay? So, kung sa pag-activate ninyo ng account ninyo ay hindi nyo nilagay or options about education, hindi lalabas ng education, ha? So, kung pinili nyo lang or clinic nyo yan, so it will show. Sa akin kasi, since I'm in the educational field, nilalagay ko yan siya dun sa aking mga preferences, dun sa pag-sign up ko. Okay? And then, click on your templates at pili kayo. Halimbawa sa akin, madali na lang sa akin to kasi this is my niche, no, sa education. So, pipili na lang ako ng dito, ng template. Wala akong ginawang design. Bumili lang ako ng template. So, since we are on admission, so pinili ko ang green kasi admission nga is like starting. So, green yung pinili ko. And it always has a good contrast with yellow. Diba? Ang green ay always may magandang contrast with yellow. Wag naman green tapos red sa ibabaw kasi hindi na yun readable. Okay? So, you have to take note of the balance of colors as well. So, hindi ko ito magagawa pag walang template. So, kinaganda ng templates is madali na lang kayong makakapili. Pili lang kayo dyan, tapos edit nyo na lang yung details like yung address, website, phone number, di ba? O, madali-dali talaga ang life pag meron kayong Canva. Then, you can always download it by clicking on share. Okay? After you click yung share, bibigyan kayo ng option what type of file do you want it to be and then click on download. At syempre sa digital marketing natin, you can also do that using Canva. Pwede kayong mag-design dito sa Canva. Diretso nyo na yan siya. Makikita nyo to nakakonect nito sa Instagram ko. So if I click on Instagram, diretso na to magpo-post sa Instagram account ko. Okay? Alright. So, the first thing you'll do is to create presentation. So, pwede kayong gumawa ng presentation din dito aside from using Gamma and Prezi. So, you just click on open menu tapos piliin nyo yung presentations. Okay? Siyempre, ang normal nito is 16 by 9. So, click nyo lang yung presentation 16 by 9. Okay? Tapos, pili kayo ng template. Siyempre, yung template na ilalagay ninyo is kung ano yung brand ninyo. So, maalala niyo kung ano yung ginawa ninyong parang business ninyo sa Shopify. So, yun din lalagay nyo dyan. Kung clothes, apparel, or clothing. Okay? So, tapos, bibigyan kayo ng templates that are related to your niche or to your business. Okay? So, ilalagay nyo yung prompt dyan. Halimbawa, gagawa ako ng brand presentation about, tapos lagay nyo yung pangalan. Okay guys, kapag nag-end itong meeting balik lang kayo ha. Kasi ito I only have 2 minutes left here. Okay. Then, lalabas yung template. Sabi ko, mahilig ako sa pastel. So, I chose this template. Tapos, click mo lang yung apply 10 pages. Tapos, mag-appear na dyan sa baba yung 10 pages na nasa template. And you can just edit it. Lagyan nyo ng logo nyo. So, how do you do that? You just click on uploads. Okay, or kaya naman ay pwede nyong i-drag lang yung picture directly dyan sa mismong screen and it will add up automatically. Okay? So, syempre, sabi ko nga, you should choose your palette according to your company. Ano ba yung color nyo? Halimbawa sa amin sa ICSA, we have our signature palette color na blue tsaka white. So, makikita nyo, depende sa, sa color, no? Depende sa color ng company nyo. Dapat meron kayong parang original color. Okay? So, second thing is, you're going to create a post. So, madali na lang yung presentation, guys, no? May question ba sa presentation?
bago tayo maggawa ng Facebook post. So dito, gagamitin na natin yung Canva para mag-post diretso sa social media natin. So dapat nakabukas na yung mga Facebook page ninyo, TikTok account niyo, tsaka Instagram. Okay? At make sure na yung email na ginamit ninyo dito sa Canva, parehas dun sa email na ginamit nyo sa social media nyo. Otherwise, hindi siya magpo-connect at hindi niya madidetect. I hope I'm making myself clear. Kung iba yung email address na ginamit nyo sa Canva, iba siya doon sa social media accounts nyo, ay hindi siya lalabas dyan. So, hindi nyo magagawa ito. Na hindi nyo siya parang sa buffer. If you remember our buffer, pag iba Yes. yung email address na ginamit nyo sa buffer, iba rin sa social, hindi talaga mag-connect yun. Ha? So now here, in creating your social media post, just click on social media. So syempre, create muna yung plus sign, tapos social media, piliin nyo yung Instagram post. So mag-create tayo ng Instagram post, for example. Na? Tapos, pili kayo ng template. So itong sa post na to, wala akong ginawa dito aside from putting the word ICSA at saka yung logo, at saka syempre yung phone number. So, hindi na ako nagtawag ng model at nagpictorial kami at nagpunta kami sa beach at pinasuot ko siya ng hoodie. Wala. Okay? Kasi may templates na nga. Yun ang kinaganda ngayon ng buhay ng mga designer. At saka mga companies. They don't need to pay now much. Masyado na itong very efficient. Tapos, okay na siya. All you need to do is click on share. Tapos, pipiliin ko na. So, as you can see, nakakonect niya yung Instagram kasi matik na to niyang madidetect yung nakabukas na Instagram account mo doon sa